Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Gio. Taong 1990. Bayan ng Marikina. Nang mga panahong ito, isang mag-aaral sa pribadong pamantasan itong si Gio. Mula sa isang kilalang pamilya ang binata at medyo nakakaangat sa buhay. Nag-iisang anak si Gio dahil nasa edad 40 na ang mga magulang na magsilang ng anak. Labis na pag-iingat ang ginawa ng mag-asawa sa kanya na halos ayaw padapuan ng langaw. Kahit nang tumuntong ito ng elementarya, may kasakasama itong yaya. Dahil kilalang tao ang ama, palaging may nakabuntot na bodyguard kay Gio. Natigil lamang ito nang tumuntong ng kolehiyo ang binata. Binigyan siya ng kalayaan upang pumili na magiging buhay niya. Nangyari ang kakaibang kaganapan sa buhay ng binata nang minsan silang magbakasyon sa probinsya ng kaklase. Yun ang unang pagkakataon ng binatang magpunta sa probinsya. Kaya naman kahit ayaw ng mga magulang, tumuloy pa din si Gio. Walang kaalam-alam ang binata na ito na pala ang pangyayaring makakapagpabago ng buhay at paniniwala. Talaga bang hindi ka namin mapipigilan, Gio? Hindi mo alam ang lugar na yon. Baka may masasamang tao pa doon. At mapano ka lang? Nag-aalala lang kami ng tatay mo. Wika ng ina na tawagin na lang natin sa pangalang Yonor. Ma, malaki na ako. Isa pa walang nakakakilala kay Papa doon sa lugar na pupuntahan ko. Malay ba ng mga tao kung sino ako? Wag po kayo mag-alala, ma. Mag-iingat naman po ako eh. Tugon ng binata. Kinabukasan, maagang umalis ng tahanan si Gio. Inihatid pa ito ng ama papunta sa pier. Pagkarating doon ay nag-aantay na pala ang mga kasama. O anak, mag-iingat ka doon. Total hindi ka naman namin mapigilan ng mama mo. Sigurado nga mabuti ring paminsan-minsan makalabas ka ng syudad. Sige na, nag-aantay na mga kasama mo. Wika ng ama na tawagin na lang natin sa pangalang Mangdan. Salamat po pa. Sige po, mauuna na ako. Hayaan po ninyo, dadalhan ko kayo ng pasalubong. Tugon ng binata. Sabay takbo papunta sa mga kasama. Kaagad na ding umalis ang pangkat. 4 lamang silang luluwas na mga sandaling yon. Ayon sa kaklase nilang si Reggie, aantayin sila sa pier ng ama at ina nito. Masaya doon sa amin mga tol. Kahit medyo bundok pero marami kang makikitang magandang tanawin. Oy Gio, di ba mahilig kang maglaro ng basketball? Gusto mo pagdating natin doon, makidayo tayo sa kabilang baryo eh. Pag-aaya ni Reggie. Natuwa naman si Gio. Dahil ang buong akala niya, mababagot lamang ito doon. Hilig kasi ng binata ang basketball. Sa katunayan, varsity ito sa pinapasukang universidad. Baka naman matakot yung mga taga doon sa inyo, Reggie. Tignan mo naman si Gio. Parang panungkit ng aratilis eh. Pangasar ng isa pa nilang kaklaseng si Alan. Medyo mahaba ang biyahe papunta sa probinsya nila Reggie. Inabot na mahigit 18 oras. Pagdaong ay sumakay sila ng bus papunta sa mismong bayan.
Nag-tricycle papunta sa mismong baryo nila Reggie. Sa buong biyahe, napansin ni Gio na walang kibo ang isa nilang kaklase na si Kit. Pagkababa sa tahanan nila Reggie, kaagad itong pinuna ng binata. Kit, napansin ko simula nang nagbiyahe tayo, wala kang kibo ah. Wika ni Gio. Napailing naman ng kaibigan. Sinabing nahihilo lang ito dahil unang beses pa lang niyang magbiyahe ng ganong kahaba. Wala pare, medyo nanibago lang ako dahil sa sobrang haba ng biyahe. Magiging maayos din ako. Magpapahinga lang ako sandali. Reggie, pare pasensya na pero kailangan ko munang mahiga sandali. Tugon ni Kit. Kaagad namang hinatid ni Reggie ang kaibigan sa silid na tutulugan ng mga ito. Medyo malaki ang tahanan nila Reggie dahil kahit papano ay nakakaangat din sa buhay ang pamilya nito. Pagpasensyahan niyo na yung bahay namin ah. Ganito talaga dito sa probinsya eh. Wika ni Reggie. Ano ka ba pare? Ayos lang. Ang ganda nga ng bahay niyo oh. Gawa sa purong kahoy. Tapos yung bubong niyo, kahit ang haling tapat malamig dito sa loob. Tugon ni Gio. Kaunting paglalarawan sa tahanan nila Reggie. Isang palapag lamang ito. Malawak at may 6 na silid gawa sa kahoy na netibo ang haligi at dingding. Ang bubong naman ay gawa sa nipa. Kung titignan sa labas ay napakaliit lamang nito. Ngunit sa oras na pumasok ka, makikita mong napakaluwag ng sala at mga silid. Balik tayo sa kwento. Habang nagpapahinga, napag-usapan ng barkada ang kanilang gagawin. Isa sa mga plano nila ay dumayo ng basketball sa kabilang baryo. O ano na Reggie? Akala ko ba makikidayo tayo sa kabilang baryo? Tanong ni Gio sa kaibigan. Hindi sinasadyang narinig ng tatay ni Reggie ang usapan nila. Pagpahinga na muna kayo. Hapon na at maraming loko-loko sa kabilang baryo. Wika ng matanda. Bagaman labag sa kalooban, sinunod nila ang sinabi ni Mang Teodoro. Kinabukasan ay maagang nagising si Gio dahil sa ingay ng mga manok. Paglabas ng bahay, nakita niya ang napakakapal na hamog sa bakuran. Samahan mo pa ng amoy ng nalulutong niyog. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ng kakaibang kapayapaan si Gio. Ni minsan ay hindi niya ito naramdaman sa syudad. Lumabas ng bakuran ang binata at naglakad-lakad. Nakita nito ang isang matandang babae sa labas ng bakuran. Namimitas ito ng kung ano sa gilid ng daan. Dahil sa kuryosidad, nilapitan niya ito upang tanungin. Ale, magandang umaga po ah. Ano po yung pinipitas ninyo? Tanong ni Gio. Napaangat ng tingin ang matanda at ngumiti. Sabay sabing, Eto ba? Tawa-tawa ang tawag sa damong ito. Mabisang pang-ampat ng impeksyon sa mata at dugo. Tugon ng matanda. Napatango na lamang si Gio dahil wala siyang kaalam-alam na ang damong nadadaanan niya lamang sa tabi-tabi sa syudad. Mabisa palang gamot para sa mga taga-probinsya. Damo lang po yan sa amin manang eh. Hindi ko alam na gamot pala yan. Wika ni Gio. Naaliw ang binata sa panonood sa ginagawa ng matanda.
hanggang sa tinawag na ito ng mga kaibigan. Jeyo, tara na. Pupunta tayo ng ilog at maliligo tayo. Pag-aya ni Reggie. Napaangat ng tingin si Jeyo at kagad nagpaalam sa matanda. Sige po manang. Ay teka nga pala. Ako po si Jeyo. Pasensya na po kayo kung nagtatagalog ako . Hindi po kasi ako taga dito . Sige po . Mauuna na po ako. Pagpapaalam ni Jeyo. Nakangiti ang matanda habang pinagmamasdan ang binata palayo. Muling napadaan sa kanya ang magkakaibigan nang palabas na ang mga ito ng bakuran. Nasa huling bahagi si Jeyo at ang isa pang kaibigan na si Kit. Bago sila makalampas sa matanda, hinawakan ito ang kamay ni Jeyo. Sandali lang, Toto. Pupunta ba kayo sa ilog? Tanong na matanda. Opo . Bakit po? Tugon ni Jeyo. Medyo kinilabutan si Jeyo sa sunod na sinabi ng matanda. Yung isang kasama niyo, napapahamak sa ilog. Mag-iingat kayo at huwag kayong bababa sa talon. Wika ni Aling Tasing. Habang nagsasalita, nakatitig ito sa isa nilang kaklase na si Alan. Hindi nila ito narinig dahil mas nauna silang maglakad. Pagkarating sa ilog, naupo si Kit at Gio sa pampang. Medyo sumama ang pakiramdam ni Kit kaya sinamahan niya ito sandali. Palusong pa ang daang tatahakin bago tuluyang makarating sa mismong lugar na pinagliliguan. Pasensya ka na, Gio . Hindi ka tuloy nakakapag-enjoy. Kasama ng mga kaibigan natin pero ayos lang naman ako pare. Magpapahinga na lang ako sandali. Wika ni Kit. Hindi pare. Dito lang ako. Saka may naalala kasi ako . Yung sinabi ng matanda kanina. Nakatingin siya kay Alan pare. Baka nga totoo yung sinasabi niyang may mapapahamak sa atin. Kaya natakot akong buwaba doon sa talon . Tugon ni Jeyo. Ngunit tinawanan lang ito ng kaibigan at sinabing, alam mo pare, ang tingin ko dun sa matandang yun, baliw . Hindi mo ba nakita yung suot niyang kwintas? Mga bungo ng maliliit na hayop. Tapos may dala-dala pa siyang buntot ng unggoy. Tapos, naamoy ko siya kanina. Amoy putok. Wika ni Kit. Napangiti na lamang si Jeyo sa sinabi ng kaibigan. Ngunit kagad niya din itong sinaway. Uy, huwag kang ganyan pare. Kahit ganun yun nakakatanda pa din siya kaya dapat igalang. Saka masamang nagsasalita sa tao ng hindi maganda, lalo sa matanda baka balikan ka. Tugon ni Jeyo. Maya-maya ay tumayo na si Kit at akmang lalakad na sana pababa ng talon. Nang biglang magsisigaw si Reggie. Dali-dali itong tumakbo paahon sa kinaroroonan ni Kit at Jeyo. O pare, ano bang nangyari? Bakit ka sumisigaw? Tanong ni Jeyo. Si Alan pare, naanod pababa ng talon. Tugon ni Reggie. Nanlaki ang mga mata ni Jeyo at napatingin ito kay Kit. Biglang naalala ng dalawa ang sinabi ng matanda. Naku, naloko na. Ang taas pala ng talon na to . Paano na yan? Sinabi na kasing mag-iingat kayo . Paano natin ngayon sasabihin sa nanay at tatay ni Alan ang nangyari? Tanong ni Jeyo. Dali-daling umuwi ang grupo at pinagbigay alam sa tatay ni Reggie ang nangyari. Kasama ang mga tanod
at ilan pang residente sa lugar. Dali-dali nilang hinanap si Alan. Halos mamaos ang grupo sa kakasigaw. Ngunit hindi sumasagot ang binata. Sa isip-isip ng mga tanod ay wala na ito. Naka, napakataas ng talon na yan at mababaw pa ang tubig. Kahit sabihin nating bumagsak siya sa kawa ng talon, sigurado pa ding mamamatay yon. Wika ng isa sa mga tanod. Nakagad namang sinalungat ni Gio. Kung talagang patay na ang kaibigan namin, nasaan ang katawan niya? Saka di ba dapat may bakas ng dugo dito sa mga bato? Pero wala oh. Ibig sabihin buhay si Alan. Naglakad siya papunta kung saan. Sigaw ng binata. Muling nagbalik sa paghahanap ang grupo. Ngunit inabot na sila ng paglubog ng araw ay hindi pa din nila nakikita si Alan. Bumalik na tayo, Reggie. Sabihin mo sa mga kaibigan mong delikado ang lugar na ito kapag gabi. Naglipa na ang mga maliliit na limatik dito at baka mapasukan pa kayo sa tenga niyan. Wika ni Mang Rigor na isa sa mga residenteng sumama sa paghahanap. Nagpa siya ang pangkat na ipagpabukas na lamang ang paghahanap. Pagka-uwi sa tahanan, hindi mapakali si Gio at Kit. Pare, sabihin na kaya natin kina Reggie yung sinabi ng matandang babae kaninang umaga. Wika ni Kit. Napatingin si Gio sa kaibigan at binaling ang tingin sa ama ni Reggie na nooy nakikipag-usap sa mga kapulisan. Kahit sabihin pa natin, hindi rin naman makakatulong yun eh. At isa pa, paniniwalaan ba nila tayo? Tugon ni Gio. Ngunit naglakas loob pa din si Kit na sabihin ito sa tatay ng kaibigan. Pag-alis ng kapulisan, dali-daling tumayo si Kit upang habulin ang tatay ni Reggie. Tito Ronnie, sandali lang po. May sasabihin po sana ako. Ano po kasi? Kaninang umaga bago kami umalis, may matanda po dyan sa harap ng bakuran ninyo. Paglabas po namin, may sinabi po siya sa aming dalawa ni Gio. Mag-iingat daw po kami sa talon dahil isa daw po sa amin ang mapapahamak. Wika ni Kit. At dahil nasabi na din ng kaibigan, sinang-ayunan na lamang ito ni Gio. Tama po, Tito. Nakatingin po siya kay Alan eh. Hindi po namin pinansin kasi inakala naming baliw lang yung matandang yun. Pero nangyari na nga po yung sinasabi niya. Dagdag ni Gio. Si Aling Tasing ba ang tinutukoy ninyo? Hindi siya baliw. Kilalang manggagamot ang matandang yan dito sa baryo. At kung binigyan niya kayo ng babala, may pag-asa pang makabalik ang kaibigan ninyo. Reggie, ipatawag mo ulit ang Tio Rigor mo. Sabihin mong may pupuntahan tayo. Utos ni Mang Ronnie. Dali-daling lumakad si Reggie upang sunduin ang tiyuhin. Malapit lang naman ang tahanan nito kaya ilang minuto lang din ay kagad silang nakabalik. Saan ba tayo pupunta, Manong? Gabing-gabi na. Tanong ni Mang Rigor. Pasensya ka na sa abala, Rigor. Alam mo namang ikaw lang ang maaasahan ko dito sa baryo. Pupunta tayo kay Aling Tasing. Nabanggit kasi ng mga bata na binigyan sila ng babala nung matanda eh. Naisip ko na baka sakaling matulungan niya tayo. Wika ni Mang Ronnie. Pagkarinig nito sa mga sinabi ng matanda, hindi na nagdalawang isip pa si Rigor na lumakad. Nakiusap din sila Gio na sumama. Nung una ay ayaw pang pumayag ni Mang Ronnie.
Pero bandang huli ay nagawa din siyang kumbinsihin na magkakaibigan. Hindi kalayuan sa tahanan nila Reggie ang bahay na matandang manggagamot. Yun nga lang, kailangan mong akyatin ang matarik na burol bago makarating sa mismong kubo nito. Hingal na hingal ang grupo pagdating sa itaas. Ngunit tila nawala ang pagod ng lahat. Nang makita ang napakagandang tanawin mula sa kanilang kinatatayuan. Tanging ang liwanag ng buwan lamang ang nagsilbi nilang ilaw na mga sandaling yun. Ngunit natatanaw nila ang napakalawak na kapatagan na nagsisinaga ng buwan. Mukhang maling oras yata ang punta ninyo para panoorin ang tanawin sa bakuran ko. Sabihin ninyo, bakit kayo naparito? Tanong ni Aling Tasing. Halos mapatalon sa gulat si Gio nang marinig ang boses na matanda. Napatakbo pa ito sa likod ni Manong Rigor dahil sa takot. Magandang gabi po sa inyo, Aling Tasing. Pasensya na po kung nakakaabala kami. Tungkol po ito sa nawawalang kaibigan ng anak ko. Hindi na nito naituloy ang sasabihin. Kagad itong dinugtungan ng matanda. Naligo sila sa talon. Binigyan ko sila ng babala, pero hindi pa din sila nakinig. Pero sige, tumuloy muna kayo at titignan ko kung anong magagawa ko. Wika ni Aling Tasing. Pagkapasok sa loob ng kubo ng matanda, nakita ni Gio ang iba't ibang halamang nakasabit sa dingding. Idagdag mo pa ang mga garapong naglalaman ng kung anong mga sangkap. Samantalang si Aling Tasing naman, tumuloy na papunta sa kusina upang kumuha ng kape. Maya-maya ay bumalik din ito. Naupo sa tapat ng grupo. Pinagmasdan nila Gio ang matanda na parang inaantay kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit halos mapatalon sa kinauupuan ang tatlo nang biglang hampasin ni Aling Tasing ang lamesa. Yan ang hirap sa inyong mga kabataan. Ang tingin niyo sa sarili niyo. Alam niyo na ang lahat. Binalaan ko na kayo, pero hindi niyo ko pinakinggan. Kasi ang tingin niyo sa akin baliw, tama ba? O ngayon, sino sa atin ang baliw? Dalhin niyo sa akin ang huling damit na sinuot ng kaibigan ninyo. Baka sakaling maisalba ko pa siya. Wika ng matanda. Nagkukumahog namang umuwi ng bahay si Reggie upang kumuha ng damit ng kaibigan. Ilang sandali pa ay humahangos na bumalik ang binata dala ang damit ni Alan. Aling Tasing, ito na po yung damit ni Alan. Teka, ano po bang gagawin niyo dito? Tanong ni Reggie. Hindi sumagot si Aling Tasing. Sa halip ay kinuha nito ang damit sa kamay ng binata. Kumuha ng plangganang may tubig. Ibinabad ang damit ni Alan. Pinapanood lang ng lahat ang ginagawa ng matanda. Nagsindi ito ng 5 itim na kandila. Nilagyan ng tubig ang planggana habang bumubulong ng kung anong mga salita. Hindi maintindihan ni Gio ang sinasabi nito dahil ibang dialekto ang ginamit ng matanda. Ngunit sa kilos nito ay nakikita ng binatang tila may iniimbitahan itong kung sino. Matapos mag-usal, ipinatak niya ang isa sa mga itim na kandila. Napatingin si Gio sa matanda. Nakitang nakapikit ang mga mata nito. Muling binalik ng binata ang tingin sa plangganang may tubig. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang nagbubuo ng imahe ang mga patak ng kandila. Ilang minuto pa ang nakalipas
Naupos ng tuluyan ng itim na kandila. Dumilat ang matanda at tumayo. Dinampot nito ang imaheng nabuo sa tubig at marahang nilapag sa lamesa. Nagulat si Rigor nang makitang ang imaheng yun. Ang mismong mapa kung saan makikita ang talon. Hindi po ba ito na ang papunta sa talon? Naghanap na tayo dito buong araw, hindi ba? Wika ni Mang Rigor. Tignan mong mabuti. Pagmasdan mo ang bawat detalye, Rigor. Tugon ni Aling Tasing. Kumuha ng flashlight si Mang Rigor at inilawan ang imahe para makitang mabuti ang sinasabi na matanda. Biglang napaangat ng ulo si Rigor nang makita ang isang bahagi ng imahe. May korte ng taong nakahiga sa isang malapad na bato. Tara na, alam ko ang lugar na ito. Pag-aaya ni Rigor. Hindi na nagsayang pa ng oras ang grupo. Bit-bit ang sulo at mga itak. Dali-dali nilang pinuntahan ang lugar. Hindi alintana ang panganib ng gabi sa gubat. Sinuong ng pangkat ang masukal na bahagi ng kabundukan hanggang sa matunto nila ang talon. Mula roon, sinundan nila ang mapa. Dito nila nakita ang panay na katawan ni Alan. Nasayang lang ang pagod natin. Patay na din pala itong kaibigan ninyo. Wika ni Mang Rigor. Matapos yon, binuhat nila ang katawan ni Alan at dinala sa bahay ni Aling Tasing. Mas malapit ito sa lugar. Wala na po, Nanang Tasing. Patay na po ito. Muling wika ni Mang Rigor. Isang malutong na batok ang tinugon sa kanya ng matanda. Ilaw na kamatayan. Pwede ko pa siyang maibalik. Kaya kong makipaglaban para sa kanya. Tugon ng matanda. Inutusan itong ilapag ang binata sa mahabang lamesa at pinalibutan ng mga kandila. Matapos ay nagsimula ng magdasal ang matanda. Wala itong tigil sa pagsigaw habang kinakaway ang kamay. Paulit-ulit ito hanggang sa bigla na lamang nabuwal si Aling Tasing. Ano pong nangyari, Nanang Tasing? Tanong ni Mang Rigor. Habang inaalalayan niya itong makatayo. Hindi makapagsalita ang matanda dahil sa sobrang pagod. Napasilip si Gio sa bintana at nakitang papasikat na pala ang araw. Maya-maya ay umubo ng malakas si Alan. Laking gulat ng lahat dahil bigla itong tumayo at humingi ng tubig. Dali-dali namang inabutan ni Gio ng isang basong tubig ang kaibigan. Anong nangyari? Bakit ako nandito? Teka, di ba naliligo lang tayo sa talon kanina tapos... Wika ni Alan. Nahulog ka pare at namatay. Pasalamat ka kay Aling Tasing nakabalik ka pa. Tugon ni Reggie. Hindi makapaniwala si Alan sa narinig. Maging si Gio ay ilang ulit sinampal ang sarili dahil hindi ito makapaniwalang nabuhay ng isang manggagamot ang kaibigan. Matapos ang kaganapang yon, nagbago ng tuluyan ang paniniwala ni Gio. Nagsilbing aral din sa kanya ang nangyari. Magpahanggang sa kasalukuyan. Hindi pa din mawala sa isipan ng binata ang mga panahong ang kaibigan niya ay binuhay ng isang babaylan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Lupin.
Taong 1981. Probinsya ng Camarines Sur. Alas 5 ng umaga. Araw ng Sabado. Sa ganitong oras ay nag-uumpisa na si Mang Lupin sa paglalakad papunta sa kabilang baryo. Kahit pa man halos 3 oras ang nilalakad makarating lamang doon, hindi alintana na matanda dahil sa ito ang rason kung bakit patuloy na namumuhay. Suot ang butas-butas na tsinelas, damit, at isang sakong punong-puno ng saging at kamoting kahoy. Matyagang binabagtas ang daan. Sa edad na 86, masasabing napakalakas pa na matanda. Gawa ng umulan man o umaraw ay hindi siya nagpapatinag. Tuwid na tuwid pa din kung maglakad na tila isa pang binata. Sa loob ng halos 40 taon ay palagian itong ginagawa. Marami ang haka-haka patungkol sa matanda. Nawala ito sa sariling pag-iisip gawa ng ang rason sa ginagawang sakripisyo ay para pagsilbihan ng mga taong naideklarang baliw. Ang lahat ng ito ay laging naririnig na matanda sa mga kapitbahay. Sa katunayan maging ang sariling mga kamag-anak tumututol sa ginagawa niya. Dahil wala namang mapapala sa pinagkakabalahan. At isa pa ay hindi rin naman doktor para matulungang maibalik sa tamang pag-iisip ang mga ito. Ngunit ni isa ay walang pinakinggan si Mang Lupin. Sa katunayan, ni isang salita ay walang binitawan ang matanda patungkol ng walang sawang pag-aaruga sa mga baliw. Gamit ang kalabaw na pinahiram ng kapitan sa kabilang baryo. Gugugol pa ng halos kalahating oras si Mang Lupin papunta sa matarik na bundok kung saan naroon ang isang abandonadong bahay. Para sa mga kawani ng barangay, isang napakalaking tulong na matanda dahil sa ito na ang umaako ng responsibilidad sa mga taong may problema sa pag-iisip. Kung tutusin, dapat responsibilidad ng barangay ang pakainin ang mga ito. Ngunit nagagampanan na ni Mang Lupin. Pagkarating sa bahay na yon, maituturing mang baliw ngunit nakapagtatakang halos lahat ay magiliw na sumasalubong sa matanda. Ang iba pa sa mga ito, nagmamano na siya namang kinatuwa ni Mang Lupin. Sa lagay na nagsisilbing tahanan ng mga alaga, konkreto at masasabing maayos naman. Dahil ang mga materyales dito ay nagawa pa noong panahon ng mga Espanyol. Ayon sa ibang matatanda, ang tahanang iyon ay ginamit ng mga Kastila bilang kulungan ng mga rebeldeng Pilipino. Ang disenyo nito ay may hahalin tulad sa isang tradisyonal na kulungan kung saan sa bungad pa lamang. Puro na rehas ang mapapansin. Ngunit kung magagawi naman sa loob, tatambad ang iba't ibang rebulto ng mga santo. Lahat ng ito ay nilagay ni Mang Lupin. Samantala, pagkapasok naman ng matanda ay kagad inihain ang dalawang pagkain. Dahil sa wala sa katinuan ang mga kasama, iilan lamang ang tumatabi sa kanya. Karamihan ay tumatakbo, kumakanta at kung ano-ano pang pinagkakabalahan at tila mga bata. Matapos makakain ng mga ito, nagdarasal si Mang Lupin sa bawat santong nakapalibot. Sa tuwing aalis naman ay nagiiwan ito ng 7 itlog na nakabalot sa pulang tela sa harap ng bawat rebulto. Ito ang sistema ng matanda sa tuwing dumadalaw sa naturang lugar. Alas 5 ng hapon. Ito ang oras kung saan nag-uumpisa ng maglakad pabalik ng sariling tahanan ang matanda. Matapos ang pagbisitang yon, wala na din namang pupuntahan kundi mauwi sa sariling tahanan. Ngunit habang naglalakad, nakaramdam si Mang Lupin na tila may sumusunod sa kanya.
Hindi ito basta mahagilap na mga mata. Kaya naman nagawa ng ilabas na matanda ang katago-tagong botelya na naglalaman ng napakalagkit na kung anong likido. Kung anong nilalang ka man, magpakita ka na at hindi mo gugustuhing maranasang mawala ng lakas sa mismong oras na ito. Wika ni Mang Lupin habang patuloy na nagmamasid sa paligid. Paunti-unti na ring binubuksan ng hawak na napakaliit na bote. Indikasyon na anumang oras na may lumapit ay kagad itong bubuhusan. Isang pangontra sa aswang o anumang masamang nilalang ang tanga ng matanda. Ito ang nagsisilbing sa data sa tuwing pauwi sa tahanan. Sa bundok na tinitirahan, hindi masasamang loob ang nakakasalubong kundi iba't ibang uri ng mga elemento. Kahit papano, nasanay na ang matanda dahil ilang taon na rin ang nakalipas magmula ng palagian na siyang nilalapitan ng mga pangkalikasang nilalang. Sa pag-abang, naramdaman na wala namang kakaibang enerhiya sa paligid. Kaya binalik na nito ang botelya sa bulsa. Hanggang sa maya-maya pa, may isang lalaki na tumambad sa harapan ng matanda. Sa unang tingin pa lang dito ay batid na ordinaryong tao lamang. May matikas na pangangatawan, kayumanggi ang kulay ng balat, at may maayos na pananamit. Ayon kay Mang Lupin, kung itsura ang pagbabasehan ay nasa 40 pa lamang ito. Dahil sa nararamdamang hindi naman lalaban ang lalaki, tinanong na ito ng matanda kung ano ang kailangan. Magandang hapon po, Mang Lupin. Ako nga po pala si Torio. May mga bagay lang po sana akong gustong itanong sa inyo. Ako po yung nawawalang anak ni Nato at hindi pa man natatapos sa pagsasalita. Kagad na itong binara ng matanda at nagsenyas na sumunod sa paglalakad. Habang binabagtas ang daan papunta sa tahanan ng matanda, nanatili ang katahimikan sa gitna ng dalawa. Nang tuluyan ng makaupo sa bakuran ni Mang Lupin, dito na nag-umpisang magsalita ang matanda. Sa puntong ito, iho, gusto ko lang na mapatunayan mo sa akin na ikaw talaga ang anak ni Nato. Sa oras na babigo ka at malamang kung ginagamit mo lamang ang pangalan ng kaibigan ko, hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Banta ni Mang Lupin. Wala namang bakas ng pagkabahala sa mukha ni Torio, kaya naupo ang matanda kaharap nito. Dati pa man, nag-aantay na dumating ang oras na makaharap ang anak ng natatanging kaibigan na si Nato. Sa patuloy na pagpapakilala ni Torio, napatunayan nito na siya nga ang nawawalang anak ni Nato. Mas napatunayan niya nang ipakita ang botelyang kaparehang-kapareha ng kay Mang Lupin. Dahil dito, muling binalikan ng matanda ang pangyayari kaugnay sa paghahanap ni Torio ng katotohanan. Nagsimula ang lahat sa isang pagkakaibigan. Noong kabataan ni Mang Lupin ay madalang lamang itong makipag-usap. Bukod sa namimili lamang na makakaibigan, hindi talaga nito gustong makipaghalubilo dahil iniiwasan niyang magtiwala sa tao. Ayon sa sariling paniniwala, mas mainam nang makipagkaibigan na lamang sa mga hayop kesa sa tao. Simula pagkabata, puro na lamang pagtataksil ang naranasan. Magmula sa pag-iwan ng ina dahil sa nag-asawa ng iba, hanggang sa mga kaibigang trinaydor ang binata. Ngunit kahit ayaw makihalubilo, hindi pa rin maiiwasan dahil sa kinakailangang makapagtrabaho para buhayin ang sarili.
Maswerte na nga lang dahil natanggap ito sa isang tindahan bilang isang kargador. Dito ay araw-araw na pumapasok ang binatang si Lupin. Iginugugol ang halos 10 oras sa araw-araw. May tuturing na masipag ang binata. Kaya naman kahit hindi pala imek, gustong-gusto ito ng amo. Samantala, tuwing nagpapahinga naman, palaging napapansin ang baliw sa barangay na pinaglalaroan ng mga tao sa paligid. Madalas ay binabato ito ng mga tumatambay sa kanto. Ganun na lamang ang pagkaramdam ng lungkot ni Lupin lalo pat hindi maiwasang mabato ito ng malakas. Dahilan para bigla na lamang dumaloy ang dugo galing sa ulo. Maraming beses nang nagtangkang tulungan ito. Ngunit maging siya ay nababato din. Dahil talagang may mga taong masama ang ugali. Paminsan-minsan, lalo na kung may sobra namang makakain, inaabutan nito ang baliw. Hindi man makapagsalita ng salitang salamat. Galak naman sa puso ang nararamdaman ng binata tuwing nakikita nitong kumakain ng kaawa-awang lalaki. Isang gabi, dahil sa alanganing oras na natapos ang trabaho ni Lupin, nagpa siyang magpalipas na muna ng gabi sa isang kubo na katabi ng pinagtatrabahuhang tindahan. Ligtas naman doon dahil sa pag-aari pa din ito ng amo. At wala namang ibang napipirmi sa kubo kaya kampante ang binata na dito magpalipas ng gabi. Pagpatak ng 10:00, tapos na ang lahat ng gawain. Kaya nagpa siya na itong mahiga sa upuang gawa sa kawayan. Habang tahimik na nakatitig sa bubong, nakaramdam ng kaginhawaan si Lupin lalo pat wala ng ingay at tanging hangin na lamang ang maririnig sa paligid. Hindi nagtagal ay kagad din itong nakatulog. Maya-maya pa, hindi pa man sumasapit ang hating gabi, bigla na lamang nagising nang marinig ang boses ng baliw. Walang humpay ito sa pagsasalita ng kung ano-ano. Kaya naman bumangon na si Lupin para mapagsabihan ito. Ngunit dahil sa pagod, may halong galit na ang pagsasalita kaya nang biglang sumagot ang baliw ay napahinto ang binata. "Nato, tawagin mo ko sa pangalang Nato. Salamat nga pala sa palagyan mong pagtulong sa akin. Balang araw masusuklian din ng Diyos ang kabutihan mong pinapamalas. Ipagpatuloy mo lang iyang bata." Wika ng baliw. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil sa buong panahong nakakasalamuha ito. Ni minsan ay hindi nakapagsalita ng tuwid. Puro lamang pagtawag at pagbanggit ng kung ano-ano ang tanging nagagawa nito. Kaya naman halos hindi makapaniwala ang binata. Matapos ang katagang binitawan, diretsong tumalikod at naglakad papalayo si Nato. Nang mga oras na yon, nag-uumapaw sa kuryosidad si Lupin sa lalaking yun. Kaya walang pag-aatubiling sinunda ng tinatahak nitong daan. Sa paglalakad ng halos kalahating oras, nakakaramdam na ng kilabot ang binata gawa ng bundok ang pinupuntahan nito. At halos lahat ng madadaanan dito ay may kung anong mga angil na maririnig. Nakapagpadagdag pa sa kaba ang mga nakikitang aso na tila kasing hugis na ng kalabaw sa laki. Kitang-kita ang lahat ng mga ito dahil sa bilog na bilog ang buwan ng gabing yun. Samantala, patuloy lang sa paglalakad si Nato. Habang sumusunod sa likod nito ay napapaisip ang binata na wag na lamang tumuloy pa. Ngunit may kung anong bumubulong sa sarili na magpatuloy lamang sa paglalakad.
hanggang sa biglang may kung ano ang buwelong sumipa sa likod. Dahilan para ito ay madapa at masubsob. Habang pilit tumatayo, nararamdaman ng apat na paa na paulit-ulit sa pagkalmot sa likuran. Kasabay nito ay tumutulo na rin sa bunbunan ang kung anong malapot na likido. Napakasangsang ng amoy. Dagdag na dahilan para manghina ang binata. Walang boses na marinig kay Lupin kaya hindi matanto kung ano ang nasa likuran. Ngunit siguradong malaking hayop ito gawa ng hindi makabangon. Dahil sa ramdam ang sobrang bigat na nakadagan. Habang mas tumatagal, mas lumalalim ang sugat na nagagawa ng nilalang. Gawa ng hindi na kaya pang indahin ng sakit. Unti-unti nang naubos ang lakas ng binata. Maya-maya pa, narinig niya ang boses ni Nato. May kung anong salita itong binanggit na siyang nakapagpaalis sa elemento. Nang mga oras na yon, tuluyan nang nawala ng malay ang binatang si Lupin. Sa sumunod na pagdilat ng mga mata, nakahiga na ito sa isang kwarto kung saan ang apat na sulok napapalibutan ng iba't ibang ribulto ng mga santo. Pagtingin naman sa may pintuan ay nakitang nagbabantay si Nato. Ano nang nararamdaman mo, iho? Bumangon ka na dyan at kinakailangan nating magamot ang mga sugat mo. Hindi na tayo mag-aantay pa ng ilang oras dahil laway na ng aswang ang dumadaloy sa iyong dugo. Wika ni Nato. Dahan-dahang bumangon ang binata. Ramdam pa rin ito ang hapdi ng mga natamong sugat. Ngunit hindi na nagkaroon pa ng lugar ang pakiramdam na yon. Dahil sa mabilisang paraan, pinataka ni Nato ang bawat sugat ng likidong may napakasangsang na amoy. Habang nagsasagawa ng orasyon, mas lalong dumodoble ang sakit na nararamdaman ni Lupin. Nang matapos ang gamutan, kagad na pinalabas ng tahanan ang binata at mariing ibinilin na kung anuman ang nasaksihan, sarilihin na lamang. Hindi na nakapagtanong pa ng kung ano si Lupin. Bagkus, sumunod na lamang ito sa sinabi ng matanda. Habang naglalakad pa uwi, paulit-ulit na naglalaro sa isipan ang dalawang pagkatao ni Nato. Hanggang sa mga oras na yon, halos hindi pa rin makapaniwala na ang baliw na pinaglalaroan ng mga kabarangay hindi pala ordinaryong tao. Sa magdamagay ito lamang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ng binata. Nang sumunod na araw, kagaya ng dati ay naglalakad-lakad pa rin sa kalye si Nato. Wala pa rin ito sa matinong pag-iisip. Patuloy pa rin ang mga tao sa pagbato at pangmamaliit dito. Hindi maalis ni Lupin ang tingin sa matanda. Gawa ng tila ibang tao ang nakasama kagabi. Kaya naman, hinayaan na lamang ito. Inabutan na lamang na makakain ng sumapit ang tanghalian. Sa parehong paraan, kinuha lamang ito ng baliw. Ngunit sa pagkakataong yon, may pasimple itong binulong sa kanya. 6:00 ng gabi. Aantayin kita sa aking kubo. Bulong ni Nato. Napatango na lamang si Lupin at diretso nang bumalik sa pagtatrabaho. Kagaya ng napagkasundoan ng dalawa. 6:00 ng hapon ay sabay itong pumunta sa tahanan ni Nato. Pagkarating sa lugar, pinaupo lamang ang binata samantalang ang lalaki naman inilabas ang rosaryo, lumuhod at nagsimulang magdasal.
nasaksihan ng binata kung paano magsagawa ng ritual si Nato. Habang pinagmamasdan nito, hindi lubos maisip kung bakit kinakailangan magpanggap na baliw ng isang relihiyosong tao. Ngunit sa kabilang banda, sumagi sa isipan na baka gusto nitong maranasan kung ano man ang sinapit ng Diyos sa kamay ng mga taong walang pananampalataya. Sa makatuwid, ang pag-aalay ng dasal nito ay tumatagal ng halos 1 oras. Maya-maya pa nang matapos ang lalaki, naupo ito sa tabi ni Lupin. Alam mo, Lupin, ang bawat sanggol ay pinanganak na makasalanan. Kaya naman nagkakaroon ng binyag para kahit papano'y mahugasan ng dalang kasalanan. Pero sa aking pagdanas ng kalupitan ng tao, masasabi kong siguro natural na ang bawat isa na maging mahina at magpasakop sa kasamaan. Nakita mo rin kung paano ko halos patayin ng mga ito dahil lamang sa pinapakita kong wala ko sa tamang pag-iisip. Ni isa ay wala kong sinaktan, pero lahat ng naibabalik sa akin ay salungat nito. Wika ni Nato. Dahil dito ay napatanong naman ng binata kung bakit kinakailangang gawin ang bagay na yon. Sagot naman ni Nato, gusto niyang maranasan kung ano man ang naranasan na pagpapahirap sa Diyos. Dahil sa ganitong paraan, mas maiintindihan niya kung bakit muling kinuha ng ama ang anak at pinabalik sa lupa. Dati pa man, alam ko nang ikaw ang magiging kasama ko sa isasagawa kong misyon. Wika ni Nato. Dahil sa narinig, napatanong ang binata kung anong misyon ang sinasabi ng lalaki. Ayon dito, bago pa man sumapit ang umaga ay kinakailangan nilang pumunta sa kabilang baryo. Dito ay sasamahan niya si Nato na magpalaganap ng mga salita ng Diyos. Matapos na makapagpaliwanag ng lalaki, hindi na muna nakasagot ang binata. Maya-maya pa may kung anong umusig sa loob-loob nito at sumang-ayon sa Ginoo. Kaya naman, kagaya ng napag-usapan ay maagang lumuwas ng baryo ang dalawa. Habang naglalakad ang mga ito, umaasal baliw pa rin si Nato. Hindi naman ito pinansin pa ni Lupin. Bagkus ay nagpatuloy lamang ang dalawa sa paglalakad hanggang sa narating ang lugar na nais puntahan ng lalaki. Dito naabutan ang ilang tahanan. Sa naturang lugar, may mga nakakakilala kay Nato. Ngunit hindi baliw ang pagkakakilanlan. Bagkus ay isang guro na tagapagpalaganap ng salita ng Diyos. Kamusta po, guro? Halina po kayo at nakahanda na po yung tanghalian. Kumain po muna kayong dalawa. Kanina pa din po kayo inaantay ng iba naming kapatid eh. Wika ng isang binatang halos kaedad lamang ni Lupin. Wala namang ibang ginawa ang binata kundi sumunod lamang sa kasama. Dito ay napagtanto na isang ginagalang na tao si Nato. Gawa ang mga nakakakilala dito ay kulang na lamang ihalikan siya sa paa sa sobrang pagrespeto. Matapos makakain ng pananghalian, pumunta ang dalawa sa isang pagpupulong kung saan naghalo-halo na ang mga taong nakakakilala at hindi sa tinaguriang guro. Naupo lamang sa isang gilid si Lupin habang nakikinig sa lahat ng pangaral ni Nato. Dahil sa galing nitong magsalita, maging si Lupin ay naantig din ng damdamin tuwing binabahagi nito ang mga nasa Biblia. Ang lahat rin ng nakikinig dito ay mariing sumasang-ayon sa lahat ng binabanggit niya. Sa halos 5 oras na pagpupulong,
pagpapakilala at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Nakaramdam ng galak sa puso si Lupin dahil batid niya na mas napapalapit siya sa itaas. Maya-maya pa, gawa ng lumalalim na ang gabi, tumuloy na ang dalawa sa tahanan ng lider sa lugar. Ayos lang ba sa inyo na dyan magpahinga? Pasensya na po kayo. At yan lamang ang bakanteng kwarto dito. Wika ng naturang lider habang pinapakita ang tutuluyan ng dalawa. Wala namang tutol dito si Lupin dahil maayos at malinis naman ang lugar. Matapos mailagay ang mga dalang damit, sabay-sabay nang kumain sa bakuran ang pamilya ng tinutuluyan kasama ang dalawa. Dahil sa medyo pagod na rin ay maagang nagpahinga ang dalawa. Habang nakahiga ay may binilin ang Ginoo. 10 taon na ang nakalilipas. Magmula nang hindi ko muling nakita ang anak ko. Nung huli kaming nagkita, 7 taong gulang pa lamang siya. Nangyari ang lahat nang minsan ko siyang isama sa isang misyon kung saan ganito rin ang aming ginagawa. Nang mga panahong yun marami ang nakatunog sa pagsasanib puwersa ng lahat ng mga katulad ko. Mga guro kong ituturing. Sa mismong pagpupulong na yon, sumugod ang mga satanista. Bagamat tao lang din sila, may mga kakayahan na ipinataw ng demonyo. Kaya nang magkagulo na, binigyan ko siya ng isang botelya na naglalaman ng sariling laway ng mga aswang. Na kayang tumugis sa mismong aswang o sa may mga kapangyarihan sa kaliwa. Yon ang isa sa 2 pangontra na naipamana sa akin ng pumanaw kong ama. Matapos yun hindi na nahagilap ng mga mata ko ang anak ko dahil sabay bigla ang dumampot dito. Pero nakakasigurado ko, Lupin, buhay pa siya. Buhay ang aking anak. Dahil ni minsan ay hindi pa pumalya ang botelyang yon. Pagsasalaysay ni Nato. Nagulat naman sa nalaman si Lupin. Kaya napatingin na lamang ito sa lalaki. Maya-maya pa may inabot na botelya ang matanda. Pareho sa naibigay niya sa sariling anak. Ano pong gagawin ko dito? Hindi mo naman po ko anak o kapamilya man lang. Tanong ng binata. Balang araw, magsisilbi ang proteksyon mo at magiging daan para mahanap mo ang aking anak. May tiwala ako sa iyo, Lupin. Pag nangyari ang araw na pumunta siya sa iyo, magtulungan kayo. Tulungan niyo ang mga nangangailangan ng gamot galing sa kapangyarihan ng Diyos. Tugon ni Mang Nato. Dahil sa narinig, hindi na kumontra pa ang binata. Nagkaroon pa ng kaunting pag-uusap ang dalawa. Ngunit hindi nagtagal. Nakatulog na rin si Mang Nato. Habang si Lupin naman ay patuloy sa pag-iisip sa mga sinabi ng kasama. Bandang 12:00 ng gabi, nang magawi ang tingin sa kasama, napabangon si Lupin dahil sa nakitang aninong nakadagan. Ayon sa kanya, para itong hugis tao na may mahahabang sungay. Kaya naman dali-dali ito sa paglapit para gisingin ang lalaki. Ngunit bigla ang dumating ang may-ari ng tahanan. Naglalaway ito. Namumula ang mga mata at kagaya ng sa anino. May sungay din na nakapatong sa ulo. Huwag mo nang subukan pang gisingin ang guru mo. Kahit ano pa man ang gawin mo, wala na sa katawan ng sariling kaluluwa niya. Wika ng elemento.
Maya-maya pa ay binuka nito ang dalawang palad at pinapili si Lupin. Ayon dito, sa oras na magkamali siya ng pinili, tuluyan na itong maninirahan sa lugar na yon. Dahil sa unang beses na makakita ng ganitong uri ng nilalang, wala nang ibang nararamdaman si Lupin. Bagamat purong kaba at takot ang nararamdaman, pumikit ito at humingi ng tulong kay Nato gamit lamang ang isipan. Sa gulat ng binata, may narinig siyang malinaw na boses na sinabing kaliwa. Dahil sa narinig, kagad na tinuro ang kaliwang palad ng elemento. Gamit ang parehong palad, tinakpan ng nilalang ang mukha ng binata at ang sumunod na nangyari. Natagpuan na lamang ang sarili sa tahanan ni Nato. Hawak-hawak ang botelyang pinamana. Matapos yon ay ginugol ni Lupin ng ilang taon at buwan sa paghahanap sa kaibigang si Nato. Ngunit siguro'y wala na talaga ito kagaya ng sinabi ng elemento. Maging ang mga tao sa barangay, napapaisip rin kung nasa na nga ba ang baliw. Makalipas pa ang ilang taon, dinala na ni Lupin ang mga rebulto ng santo sa nasabing tahanan ng mga baliw. Yun din mismo ang dahilan kung bakit malapit sa mga baliw ang matanda ng si Mang Lupin. Nang maisalaysay na matanda ang lahat ng ito kay Toryo, napaluha na lamang ang binata dahil sa napakatagal ng panahon mula nang mangyari ang lahat. Ngunit sariwa pa rin sa alaala ang mga pangyayaring pagkakahiwalay sa ama. Kagaya ng bili ng yumaong sigurong Nato, nagsanib puwersa si Mang Lupin at ang anak nitong si Toryo. Dahilan para maging usap-usapan sa lugar ang pambihirang kakayahan ng dalawa. Naturingan mang baliw si Mang Lupin, ngunit walang nakakaalam kung ano ang istorya sa pagiging malapit nito sa mga baliw. Hanggang sa lumipas pa ng ilang taon, binawian na rin ng buhay si Mang Lupin. Ipinagpatuloy naman ni Toryo ang pagiging manggagamot. Samantala, ang tahanan ng mga baliw ay nawala na dahil sa proyekto ng gobyerno. Magpasa hanggang ngayon, na matanda na at iika-ika na rin si Toryo, hindi pa rin niya malilimutan nang minsang mag-iwan ng ama ng rebulto ng mga baliw. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.